Okay, good. Okay, guys. Okay, guys. Today we're playing. Do not press the button 6. It's raining tacos. Yeah, look at me. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. Down the street, tacos. Oh, damn. I'm safe. I'm safe. Aray ko. Siya sa iba pa at sinabi, gumawa tayo ng isang kasunduan sa ating lahat at manumpa tayo Aray. upang magkaroon tayo ng lahat. Jellock, look. I did not die. Jellock, hindi ako patay. Jellock, hindi ako napatay. Did you see that hindi ako napatay? Watch out, the lasers. The word is alam mo, Makano is Korea. Sapagkat sila ay mga anghel ng liwanag, makapangyarihan at maringal. Yun! Ngunit sa kanilang kalooban, ang anino ng katiwalian ay naitanim. Oh, man. Ng sarili ang mga asawa mula sa mga anak na babae ng tao. At ang mga anghel, ang mga anak ng langit, Think pa. tumingin sa mga anak na babae ng tao at nakita nilang magaganda sila. At kinuha nila ang mga ito at nagkaroon sila ng mga anak na higante, ang mga nephilim. At niinaw ko panatapito, panatapito. Ngunit kung iniisip mo nangyari na ang ginagawa nagkakamali ka. I can dance. Kasama ng mga babae ito at ng mga nakinig na You know why? ang mga Go nilalang here. na hindi dapat minsan. Go here and do this. Mga hybrid na may lakas at kanino na lang Tignan mo. ang mga O, diba? Pwede ka emote. Ha? Nakita mo? I win. Yeah, I win. Sorry na. Slip na ha. Slip na ha. Teka ko nun.
What? Yeah, yeah! Bruh. Okay, okay. Okay. Yan yan. Itinuro rin sa kanila kung paano magkasala nang hindi pa kailanman ginagawa. Si Azazel ay nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga espada, sibat at kalasag. Si Semjaza ay nagturo ng mga mahika at astrolohiya. Si Barakihal ay naghayag ng mga lihim ng kalangitan. Ang mga babae ay natutong gumamit ng mga pinta at palamuti at ang pang-aakit ay lumaganap sa mundo. Aklat ni Enoch, talata 8, talata 1 hanggang 3. Nagliyab ang mga lungsod, nagkulay kasalanan ang mga ilog at ang mga matuwid ay sumigaw para sa katarungan. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga mata sa langit. Naalala nila ang Diyos. Kaya ang mga tao ay tumayo at ang kanilang tinig ay umabot sa langit. Nang matuwid ay tumaas sa kalangitan na parang matapalan na tali. Ang mundong dati ay puno ng pagkakaisa ay naging isang kaharian ng katuluhan, pinamumuhan ng mga tao, ang pagkulugan at ang kaligtayan. Sa mga kaharian ng langit, narinig ng mga arkanghel ang palagkoy ng sangkatuluhan. Si Miguel, Gabriel, Rafael at Uriel ay pumasok ng kataas-taasan. Dudumi. Kita mo ba ang ginawa ni Azazel? Itinuro niya ang kasamaan sa mundo. Ginulo ng mga tagapagbantay ang iyong mga anak. Ang dugo ng matuwid ay nananawagan sa iyo. Sumagot ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At ang hatol ay ipinahayag. Rafael, kunin mo si Azazel. Talian mo ang kanyang mga kamay at paa. Ihulog mo siya sa kadiliman at buksan mo ang ilang na nasa ilalim. Itapon mo siya roon. Pagpagsakin mo sa kanya ang mga matatalim na bato, palubin siya ng karimlan at manatili siya roon magpakailanman hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. Bumaba ang anghel na si Rafael na parang kidlat. Natagpuan niya si Azazel, ang manlilinlang, ang nagturo sa mga tao ng lihim ng mga sandata, digmaan at pagkawasa. Walang mapagtataguan si Azazel. Pinalot siya ng mga banal na talikala. At sa harapan ng lahat, siya ay kinaladkad patungo sa kailaliman ng ilang ng Dudael. Doon bumuka ang lupa, isang bangin na walang katapusan, at siya ay itinapon doon. Bumagsak sa kanya ang matatalas na bato, binalot siya ng walang hanggang dilim, at doon siya mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Ngunit hindi pa tapos ang hatol. Gabriel, pumunta ka sa mga anak ng nahulog na mga anghel, ang mga higante, at pag-alapin mo ang kanilang galit laban sa isa't isa upang sila mismo ay magwasakan, sapagkat ang kanilang mga araw ay bilang na. At bumaba si Gabriel. Bumulong siya ng espiritu ng alitan sa puso ng mga higante. Ang mga Nephilim na dating magkakampi ay nagkaway laban sa isa't isa. Ang mga dating nangangaso sa mga tao, ngayon ay pinapatay ang kanilang kapwa higante. Niyanig ng kanilang labanan ang mga lungsod. Bawat hampas ng kanilang mga kamao ay nagpapayanig sa Raccoon. gumaganap ang kalakasan. You see a raccoon? Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Bruh. Miguel, kunin mo si Semjaza at ang iba pang nagapagbantay na nagpasama sa tao. Kapusin mo sila at ikulong mo sila sa kailaliman ng mundo sa walang hanggang dilim hanggang sa dumating ang dakilang araw ng huling paghuhukom. Paano ba ninyo? Ginanong ko lang yung sabon eh. Dito. Ang kalangit ay Kinuha yung bumaba sabon, tas kasama ang pinasok ko kanyang yung... mga sundalo. Alam Yung ng phone. mga tagapagbantay kung ano ang kanilang magiging kapalaran. Sinubukan nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat.
Bumagsak sa kanila ang mga makalangit na talikala na parang mga kulo. Bumukas ang mga pintuan ng kailaliman. Ang mga nahulog na tagapagbantay na minsang lumakad na parang mga Diyos sa gitna ng tao, ngayon ay anino na lamang ng kanilang dating sarili. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa mga bundok habang sila ay inihulog sa kailaliman. At pagkatapos, katahimikan. Natupad ang banal na hatol. Natapos na ang panahon ng mga tagapagbantay, ngunit nanatili ang kabuluhan sa mundo. Lumaganap ang amoy ng pagkawasak sa buong daigdig. Ang lupa ay nalubog sa kasalanan ng sangkatauhan. Nanalangin ang kalangitan at tumingin ang Diyos kay Noe. Tusok-tusokan mo sa gitna para ano. Sapagkat hindi pa ito ang wakas at ang baha ay malapit ng dumating. Ang katiwalian ay hindi pa tuluyang naglaho. Ang lupa, ang hangin, ang tubig, lahat ay nagdala pa rin ng bigat ng pagsuway. Ang sangkatauhan ay naiwanang may bakas ng dinala ng mga nahulog na anghel sa mundo. Maaring iniisip mo ngayon kung winasak na ng Diyos ang mga Nephilim at ikinulong ang mga nahulog na anghel, bakit niya tinawag si Noe upang itayo ang arka? Ang sagot ay nasa mga salitang susunod. Ang kasamaan ay wala na sa mga bundok ng bundok Hermon. Wala na ito sa mga higanteng sumira sa mundo. Ngayon, ang kasamaan ay lumaganap sa puso mismo ng tao. Ang binhi ng katiwalian ay nanatili sa sangkatauhan. Ang mga aral ng mga tagapagbantay ay hindi nakalimutan. Ang panggagaway, ang alkimya, ang mga sandata ng digmaan, ang mga mahika, ipinagpatuloy ng mga sipilisasyon ang kanilang natutunan. Ngayon, sa kanilang sariling kagustuhan, tinahak ng mga tao ang landas ng kasamaan. At nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay tumalo sa ibabaw ng lupa. At ang bawat guni-guni ng kanyang puso ay puro kasamaan lamang sa lahat ng sandali. Genesis, Kabanata 6, Talata 5. Ang puso ng tao ay naging tiwali at ang panahon ng mga tagapagbantay ay napalitan ng panahon ng mga makasalanan. At sa mundong ito na nilamon ng kasamaan, isinilap ang isang batang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Noe. Si Noe ay hindi isang karaniwang tao. Ang kanyang kapanganakan ay nagdulot ng pagkamangha sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ama, si Lameke, ay natakot nang makita ang kanyang anyo. At ang kanyang balat ay mas maputi kaysa sa niyebe at mas mapula kaysa sa bulaklak ng rosas. At ang kanyang buhok ay kasing puti ng lana at ang kanyang mga mata ay tulad ng mga sinag ng liwanag. Aklat ni Enoch, Kabanata 1, Talata 2. Natakot si Lameke na si Noe ay hindi isang tunay na tao, na sa ilang paraan siya ay bunga ng pagsasama ng isang nahulog na anghel at isang babae. Sa takot, lumapit siya sa kanyang ama, si Matusalem, na pagkatapos ay nagpunta kay Enoch. Oo, buhay pa si Enoch sa panahong iyon. At si Enoch, ang taong lumakad kasama ng Diyos, ang naghayag ng kapalaran ni Diyos. Ang batang ito ay hindi nagmula sa mga nahulog na anghel, hindi mula sa banal na lahi. Siya ay pinili upang maging binhi ng katuwiran, sapagkat wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng matinding pagkatunaw. Aklat ni Enoch, Kabanata 107, Talata 5. Ito ang huling propesiya ni Enoch. At pagkatapos, siya ay lumisan. Hindi siya namatay tulad ng ibang tao. Hindi siya inilibing at wala siyang iniwang bakas. Kinuha siya ng Diyos bago ang baha, bago ang ganap na pagwasa. Ngunit inilalarawan ng aklat ni Enoch ang pangyayaring ito ng mas detalyado. At sinabi ng Panginoon, umakyat ka, Enoch, ayarahan sa kalagitnaan. At siya ay iniangat sa pagitan ng mga ulo at nawala mula sa balat ng lupa. Aklat ni Enoch, Kabanata 81,
Ting kapilit. Nina napapayat. Ano para papayat? Si Sandra. ay dumating sa harapan ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan. Kaya't lilipulin ko sila kasama ng mundo. Genesis Kabanata 6, Talata 12. Ang pahayag na ito ay hindi lamang matagpuan sa Biblia. Isinalaysay din ng aklat ni Enoch ang parehong propesiya. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ang mundo Dede daw siya. at isang malaking Padedein mo, dede. No. Kaya tatanggalin damit to. Dede. Dede kay Kuya Sus. ng mga anak ng tao. Oh, padedein mo. Ah. May 105 Sakit, no? talata, 11. Sakit ng kuko niya, no? Ang mundo sa kanyang paligid ay nagiging mas masama, mas malapit. At ang Diyos na wala ng pagkakas, kaya't nagbigay ng utos ang may lalang kay Noe. Gumawa ka para sa iyong sarili ng isang arka mula sa kahoy ng gopher. Gagawa ka ng mga silid sa loob ng arka. Ito sa loob at labas ng alkitab. Genesis, Kabanata 6, Talata 14. Sumunod si Noe at Na! tinawag siyang paliw, tinawag siyang isang panatiko, ngunit alam niya ang katotohanan. Magpapadala ako ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipunin ang lahat ng hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Genesis, Kabanata 6, Talata 12. Naitayo ang arka, dumating ang mga hayop ng Pares. Wait lang. Naara kami yan ni teacher. Si Noe sa arka at isinara ng Panginoon ang pintuan. Genesis, Kabanata 7, Talata 16. At niyanig ang Ayun yung naaral natin kay teacher. Very good, no? ang mga pintuan ng langit. Tumaas ang tubig. Umaligaw lang ang mga sigaw ng mga tao sa gitna ng baha. Ngunit humila ang lahat. Ang mga anak ni Cain, ang mga inapo ng mga nahulog, ang mga taong nagsagawa ng panggagaway na Sus, kain ka na? ng mga tagapagbantay. Ano pa? Sila ay pinanay ng Hindi pa. na isa katuparan ng hatol. At Kain ka na daw, sabi ni sa Mami. ibabaw ng lupa sa loob ng 100 at 50 araw. Genesis, Kabanata 7, Talata 24. Si Noe ang kanyang pamilya at ang mga nasa loob ng arka lamang ang nakaligtas. Ang mundong dating umiiral ay wala na. Tumahimik ang dagat, nagkalat ang mga ulam. At pagkatapos, nagsimula ang isang bagong panahon. Nalinis ang mundo. Ngunit ang nabura ay hindi nakalimutan. Sapagkat ang mga aral ng mga nahulog, ang mga lihim ng mga tagapagbantay ay manatiling nakatago sa dilim. Gusto mo ikain ko yung bibig mo, no? Ang kanilang itinuro, ang panggagawa, ang mga sinaunang See you the video. Bye, guys.